Hello everyone! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Isang magandang love story na naman po ang aking ihahatid sa inyo ngayon na siguradong magugustuhan ninyo. Sana po ay tapusin ninyo ang kwentong ito. Si Aaron at Cheska, magkababata, magkaklase at matalik na magkaibigan. Ngunit mahigpit na magkaaway ang kanilang mga magulang. Bilisan mo na, malilate na tayo, wika ni Aaron. Sandali lang, mabigat itong bag ko masakit kaya sa balikat? Pagrereklamo ni Cheska. O sige na, akin na yung bag mo, ako na ang magbibitbit, wika ni Aaron sabay kuha ng bag kay Cheska. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako sa'yo kasi lagi mo akong tinutulungan. Masayang wika ni Cheska habang patakbong humahabol sa kaibigan. Isang hapon, noong sinundo ni Arlene ang kanyang anak na si Aaron mula eskwelahan. Aaron, ayokong nakikita kang nakikipaglaro sa anak ni Melinda, okay? Habilin nito. But mom, she is my friend. Pangangatuwiran ni Aaron. They are not our friend. Naiintindihan mo ba? Wika ni Mami Arlene. Tama na yan, pagsaway naman ni Daddy Samuel. Anak, iwasan mong makipagkaibigan kay Aaron ha? Sabi naman ng mami ni Cheska. Mommy, Aaron is so kind to me. He always carry my heavy bag. Pangangatwiran ng batang Cheska. Sige ka, kapag nalaman kong nakikipag-ibigan ka kay Aaron na yon, ililipat kita ng school. Pagbabanta ni Mami Melinda. Mami, please, ayokong lumipat ng school, wika ni Cheska. So, kung ayaw mong lumipat ng school ay sumunod ka na lamang sa ipinag-uutos ko, okay ba? Wika ng ina. Anak, sundin mo na lamang ang gusto ng mami mo. Wika naman ng daddy ni Cheska. Hindi na lamang umimik ang batang Cheska. Sa loob ng eskwelahan na lamang nag-uusap ang dalawang bata sa takot na makita sila ng kanilang mga magulang na nag-uusap at pagagalitan na naman sila o di kaya ililipat sila ng eskwelahan. Habang lumalaki ang dalawa, lalong lumalalim ang namamagitan na pagtitinginan sa isa't isa kaya palihim silang nagkikita at nag-uusap. Mahal na mahal kita, Chess, wika ni Aaron. Mahal din naman kita, Aaron. Kaso, paano ang mga magulang natin? Bakit ba kasi sila magkaaway? Pati tuloy tayo nadadamay. Mahirap pala magpalaki ng mga magulang, ano? Natatawang wika ni Cheska. Ano kaya kung magtana na lamang tayo? Wika ni Aaron. Hoy Aaron, meron ka na bang maipakain sa akin? Tigilan mo nga iyang kalukuhan mo. Saway ni Cheska. Kaya ko nang magtrabaho, 17 years old na ako. Pangangatwiran ni Aaron. Wala kang makukuha na trabaho dahil hindi pa nga tayo tapos ng high school. Kailangan magiging doktor muna tayong dalawa balang araw, wika ni Cheska. Basta pangako natin ito sa isa't isa ha, kahit ano ang mangyayari, kailangan maging doktor tayo, wika naman ni Aaron. Masaya ang dalawa sa kanilang pangarap. Naging magkasintahan ang dalawa nang walang kaalam-alam ang kanilang mga magulang. Isang araw, may napansin ako dyan kay Aaron, wika ng kanyang ina. Ano na naman ang napansin mo dyan sa anak mo? Wika ni Daddy Samuel. Mukhang nakipagmamabutihan yung anak mo sa ex mo. Galit na wika ni Mami Arlene. Ayan na naman iyang bibig mo Ang tagal na noon, hayaan nyo na yung mga bata para namang hindi kayo dumaan sa mga ganyan. Wika ni Daddy Samuel. Basta, ayoko sa anak ng ex mo magkagusto yung anak ko. Wika ni Mami Arlene. Bahala ka na dyan. Wika naman ni Daddy Samuel sabay alis. Pau, susunduin ko si Cheska ha.
Wika ni Mami Melenda. Bakit mo naman susunduin yun? Marunong naman mag-commute yun. Wika ni Daddy Pao. Kasi mukhang may kasintahan na yung anak mo. Wika ng ina. Iano naman ngayon kung may kasintahan na yung anak mo? Hayaan mo na, iba na ang panahon ngayon. Wika ni Daddy Pao. Nagmamadali nang umalis ang ina ni Cheska, napakamot na lamang sa ulo si Daddy Pao. Magka-holding hands si Cheska at Aaron habang kumakain ng fishball, nang biglang hinablot ni Mami Melinda ang dalaga. Sabi ko na nga bang may ginagawa kayong milagro dito eh. Wika ni Mami Melinda. Nagulat ang dalawa sa ginawang iyon ng nanay ng dalaga. Pati ang mga tao doon ay nagkatinginan sa kanila. Ma'am, wala naman po kaming ginagawang masama. Wika ni Aaron. Hoy, wag kang maangas ha. Sabay sampal ni Mami Melinda sa binata na siya namang pagdating ni Mami Arlene. Hoy, ano yung ginawa mo sa anak ko ha? Sabay sabunot ni Arlene kay Melinda. Nagsabunutan ang mga nanay ng dalawa. Iyak ng iyak lamang ang nagawa ni Cheska. Mami, tama na po. Hinila naman ni Aaron ang kanyang ina. Mom, ano ba? Tama na po yan. Umiiyak na wika ni Cheska. Hoy, ikaw ha, mana sa'yo yung anak mong iyan, malandi? Wika ni Mami Arlene. Hoy, anong malandi at mana sa akin? Sino ba ang mang-aagaw ng karelasyon dito ha? Ako ba ang nang-agaw sa'yo? Ikaw ang malandi. Sabi ni Mami Melinda. Mami, tama na po. Please, let's go home. Wika ng dalaga. Aaron, di ba palagi kitang pinagsasabihan na huwag kang makipagkaibigan sa babaeng iyan? Duro ni Mami Arlene kay Cheska. Hoy, huwag na huwag mong duro-duruin ang anak ko ha. Baka bali-baliin ko yung mga daliri mo na yan. Wika naman ni Mami Melinda. Ano ba naman kayo? Kailan ba kayo titigil ang tatanda na ninyo? Kung ano man ang problema ninyo noon, huwag ninyo kaming idamay. Sigaw ni Aaron. Jess, sorry dito ha. Wika ng binata. Hindi na nakasagot si Cheska dahil sa hiya. Pinaligiran kasi sila ng mga tao at mga kaklase doon. Aray mami, nasasaktan po ako. Wika ni Cheska habang hila-hila siya ng kanyang ina. Ay, talagang masasaktan kang bata ka kapag hindi ka umayos. Sinabihan na kitang huwag na huwag kang makipag-igihan sa lalaking iyon tapos sinuway mo ko at nakipagrelasyon ka pa talaga sa kanya? Wika ni Mami Melinda. Mami, ano ba kasi ang problema ninyo ni Tita Arlene? Tanong ni Cheska. Huwag na huwag mong matita-tita ang babaeng iyon ha? Wika naman ni Mami Melinda. Hindi ka napapasok sa eskwelahang iyon at lilipat na kita ng school. Seryosong wika ni Mami Melinda. Hindi ka napapasok sa eskwelahang iyon, Aaron. Bibili ako ng ticket at doon na tayo maninirahan sa Canada. Wika ni Mami Arlene. Hindi ako sasama doon. Dito lang ako. Wika ni Aaron. Talagang susuwayin mo ako ngayon, Aaron? Galit na tinitigan ni Arlene ang kanyang anak. Anak, huwag ka nang kumontra sa gusto ng mami mo. Mas mabuti na yung doon tayo manirahan. Matanda na ang mga lolo't lola mo, kailangan nila tayo doon. Wika naman ni Daddy Samuel. Walang nagawa si Aaron at Cheska kundi ang sumunod sa kagustuhan ng kanilang mga magulang. Pagkalipas ng 10 taon. Hi, I'm Dr. Santolian. Hi Doc, kanina pa kita iniintay. Halika Doc, dito ang inyong tent ni Dr. Robles. Kayong dalawa lang ang tumanggap ng hamon Natatawang wika ni Marites. Doc Robles, may kasama ka na, si Dr. Santolian. Napalingon si Doc Robles. Ikaw? Sabay na wika ng dalawa. Aaron? Cheska, doktor ka na? Tanong ni Aaron.
Oo, ikaw anong ginagawa mo dito? Tanong ni Doc Cheska. Nag-volunteer ako noong malaman kung kailangan ng mga doktor dito. Wika ng binata. Tinupad ko ang usapan natin. Nakangiting dagdag na wika ni Aaron. Doc, mayroon pong bagong dating duguan. Parang putol po ang paa. Wika ni Marites. O sige na, andyan na ako. Dali-daling hinarap ni Doc Cheska ang bagong dating na sundalo. Sumunod naman kaagad si Aaron. Tinitigan niya si Cheska. Ibang-iba na ito ngayon. Mabilis ng kumilos, hindi na tulad ng dati na sobrang mahinhin. Napangiti ito nang maalala ang nakaraan. Dati-rati ay sumasakit ang balikat kahit pagbibit-bit lamang ng kanyang bag. Pati Skyflex na baon ay hindi kayang pagbuksan, pero ngayon grabe ang bilis na kung kumilos. Naalimpungatan ang binata sa kanyang pagbalintanaw ng kabataan nila ni Cheska nang bigla siyang batuhin ng dalaga ng paper plate. Ano bang pinagkakaabalahan mo dyan? Kanina pa ako nagsasalita dito. Halika na nga, tulungan mo na ako dito. Di ba nga kaya andito ka dahil volunteer ka? May bagong dating doon, gamutin mo na. Wika ni Cheska. Dali-dali namang pinuntahan ni Aaron ang bagong dating na sugatang sundalo. Pinadala sila doon para manggamot ng mga sugatang sundalo sa bakbakan. Grabe, ang laki ng mundo, pinaliit talaga para sa atin. Wika ni Aaron habang naghahaponan sila. Oo nga, siya nga pala. Kailan ka dumating dito sa Pinas? Tanong ng dalaga. 2 months ago, nakangiting sagot ng binata. Ches, kamusta ka? Bakit hindi mo man lamang sinasagot ang mga sulat ko sa'yo? At bakit wala kang social media? Tanong ni Aaron. Okay naman ako, ayaw ko dyan sa social media na yan, masyadong cruel. Natatawang sagot ng dalaga. Grabe, ang laking tao mo na ngayon. Dati, parang mas matangkad ako sa'yo eh. Nakangiting wika ni Cheska. Ches, naisip mo ba ako kahit minsan lang? Nakayukong tanong ni Aaron. Napangiti ang dalaga. Hindi ka nawala sa isip ko? Nakayukong sagot ni Cheska. Nagpunta nga pala ako sa bahay ninyo pero iba na pala ang may-ari. Saan na kayo ngayon nakatira? Ani Aaron. Lumipat kami ng tirahan noong umalis kayo. Ayaw kasi ni Mami na magkaroon pa rin tayo ng ugnayan kahit nasa ibang bansa ka na. Wika ng dalaga. Kaya pala, hindi ka na nakasagot sa mga liham ko. Tinatawagan ko rin ang cellphone mo pero cannot be reached na rin. Malungkot na wika ni Aaron. Oo nga eh, nagpalit din kami ng cellphone provider. Wala talaga tayong kalaban-laban sa ating mga magulang. Sila ang may away, dinadamay pa tayo. Natatawang wika ni Cheska. Andito rin ba ang mga magulang mo? Dagdag na tanong ng dalaga. Wala, ako lang, bakasyon lang ito eh. Wika ng binata. Alam mo, miss na kita. Sana single ka pa. Wika ni Aaron. Bakit? Single ka pa ba? Balik tanong ng dalaga. Marami akong naging girlfriend doon sa Canada pero ikaw talaga ang hinahanap ng puso ko eh. Seryosong wika ng binata. Mabuti ka pa, marami kang nakarelasyon, ako talaga wala. Natatawang wika ng dalaga. Talaga? Sa gandang mong yan, wala kang naging kasintahan? Gulat na tanong ng binata. Wala akong nagustuhan eh. Laging ang tinatanong ni Mami sa akin kung kailan daw ako mag-aasawa. Natatawang wika ng dalaga. Walang biro, single ka ba talaga? Paninigurado ni Aaron. Tumitig ang dalaga sa binata. Bakit? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Napayakap si Aaron kay Cheska. Salamat naman at inantay mo ako. Hindi na muna ako babalik ng Canada. Pagkatapos natin dito, aakyat ako ng ligaw sa mga magulang mo. Gusto kong itama ang mali natin doon. Kukumbinsihin ko silang tanggapin ako.
Nakangiting wika ni Aaron. Sandali lang, bakit nga ba magkaaway ang ating mga magulang? Naalala mo ba noong nagsabunutan ang mami natin? May sinabi silang agawan ng relasyon. Sinong nang agaw at sinong inagawan? Hanggang ngayon, tanong ko talaga yang sa aking isipan wika ni Cheska. Iwan ko. Hindi ko napansin ang mga pinagsasabi nila noon dahil ikaw ang inaalala ko. Napahiya ka sa ginawa ng mga magulang natin na kasalanan ko rin naman. Hindi ako nag-ingat, nakalimutan kong bawal nga pala tayong makita ng mga magulang natin na magkasama. Natatawang wika ni Aaron. Isang buwan ang nakalipas ay nakabalik na ng Maynila ang dalawa at dumiretso sila sa bahay ni Cheska. Mom! Dad! Wika ng dalaga. Magandang gabi po, wika naman ni Aaron. Sino naman itong kasama mo, iha? Wika ni Mami Melinda. Mom, siya po si Dr. Aaron Santolian, wika ni Cheska. Nang laki pariho ang mga mata ng mag-asawa. Aaron? Anak ni Arlene at Samuel Santolian? Wika ni Melinda. Opo, ako nga po, nakayo kong wika ni Aaron. Anong ginagawa mo dito at paano kayo nagkita? Anak, nagpatuloy ba ang ugnayan ninyong dalawa? Mabigat ang tinig ni Mami Melinda. Mom, nagkita lamang po kami sa misyon, sagot ni Cheska. Maliit lamang po pala talaga ang mundo, tita. Hindi ko po akalain na magkikita kami ni Cheska doon. Nakangiting wika ni Aaron. So, anong ibig mong sabihin ngayon, iho, na pinagtagpo kayo ng pagkakataon? Wika ni Mami Melinda. Destiny po talaga, tita. Nakangiting sagot ni Aaron. Nakikinig lamang ang ama ni Cheska sa pag-uusap ni Aaron at ni Mami Melinda. Andito rin ba ang mga magulang mo? Tanong ni Daddy. Wala po, andoon pa sila sa Canada. Wala po silang balak umuwi dito, tito. Nakangiting wika ni Aaron. Mom, ano po kaya kung paupuin niyo muna itong ating bisita? Wika ni Cheska. O siya, maupo ka na muna dyan. Manang, maghanda ka na at maghapunan na tayo, isali mo na itong bisita natin. Wika ni Mami Melinda. Kumindat si Daddy sa kanyang anak, ibig sabihin lumambot na ang puso ng asawa kay Aaron. May pamilya ka na ba, Aaron? Tanong ni Mami. Wala pa po, may inaantay kasi ako. Wika ni Aaron sabay sulyap sa dalaga. Ganon ba? Wala bang babae doon? Wika ni Mami Melinda. Mami, tama na yan, kumakain pa tayo. Pagsaway ni Daddy. To be honest with you po, kaya po ako sumama ngayon dito kay Cheska para po humingi ng tawad sa inyo, tito, tita, dahil itinago po namin ang aming relasyon noon sa inyo at ngayon po itatama ko po ang pagkakamaling iyon. Magpapaalam po akong ligawan ang anak ninyo. Mahal na mahal ko po talaga si Cheska. At sa palagay ko po ay itinakda talaga ng kapalaran kaming dalawa. Kita nyo nga po, 10 years ang lumipas ay pinagtagpo ulit kami. At pareho pa kami natupad ang aming pangako na maging doktor. Please, tanggapin nyo na po ako bilang kasintahan ng inyong anak. Wika ni Aaron. Ano bang kasintahan? Akala ko ba'y nagpapaalam kang liligawan itong anak ko. Tapos ngayon, gusto mong tatanggapin ka naming bilang kasintahan? Wika ni Mami. Oo nga naman, iho. Mangligaw ka ba o ipagpapatuloy nyo lang ang naputol ninyong young love, sweet love? Nakangiting wika ni Daddy. Pariho po, sagot ni Aaron. Palipat-lipat lamang ang mata ni Cheska sa tatlong nagpapalitan ng salita. Hanggang ngayon po ay si Cheska po talaga ang sinisigaw ng aking puso. Seryosong wika ni Aaron. Paano ang mga magulang mo? Baka magwala na naman yung nanay mo. Wika ni Melinda. Mami, total naman matatanda na tayong lahat. Ano ba kasi ang ugat ng away ninyo ni Tita Arlene?
Ano po ba yung agawan ng sinasabi ninyo noon? Baka naman pwede nyo nang sabihin sa amin, mga matatanda na tayo dito eh. Curious na tanong ni Cheska. Magkasintahan ang mami mo at ang daddy ni Aaron. Mag-best friend ang mga mami ninyo. Gusto naman pala ni Arlene si Samuel, kaya napunta si Samuel kay Arlene. Actually, magkaibigan kaming apat. At ako naman ay may lihim na pagtingin sa mami mo, kaya sinalo ko na kaagad. Panay kasi ang iyak ng mami mo. Ako ang taga-comfort at na-develop siya sa akin. Kaya nagpakasal kaagad kami. Sa katunayan, ang mami mo pa nga ang nag-ayang magpakasali. Kaya sinunggaban ko na kaagad, baka kasi magbago pa ang isip. Pagtatapat ng daddy ni Cheska. Natawa na rin si Mami Loida. Ay nako, iwan ko ba kung bakit galit na galit yung mami mo Aaron, siya na nga yung nang agaw. Siguro dahil alam niyang ako pa rin ang mahal ng daddy mo. Kahit nung ipinanganak ka na. Natatawang wika ni Mami Melinda. Wow, para namang palang nasa pelikula ang inyong love story. Nadaig pa yung sa atin, Chess. Pero, wag po kayong mag-alala tita. Ako na po ang bahala sa mga magulang ko. Wala nang magagawa ang mami kasi nasa tamang edad na ako at may maayos na akong trabaho. Kayang-kaya ko na pong bigyan ng magandang buhay ang anak ninyo. Pagmamalaking wika ni Aaron. Pwede po bang hingin sa inyo ang mga kamay ni Cheska? Gusto ko na po siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. 10 years po kasi naman ang nawala sa amin. Wika ni Aaron. Abay tika nga muna. Ang akala ko ba, mangliligaw ka pa lamang dito sa anak ko. Bakit naman pagpapakasal na kaagad yung sinasabi mo? Sinagot ka na ba ng anak ko? Wika ni Mami Melinda. Mom, hindi naman po kami naghiwalay eh. Kayong mga mami po namin ang naglayo sa amin. Nakangiting wika ni Cheska. Payagan mo na yan sila mami. Matatanda na rin naman tayo. Gusto ko nang makalaro ng apo. Wika ni daddy na nagpapula ng mukha ni Cheska. At napansin ito ni Aaron. Oo nga, gusto ko na rin pong magkaanak. Wika ng binata. Hoy, ano ka ba? Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Magpakasal muna tayo bago ang anak at apo. Wika ni Cheska. Masayang umuwi si Aaron. Pagdating niya sa bahay nila ay tinawagan niya kaagad ang kanyang mga magulang. Mom, kailangan ninyong umuwi ni Daddy. Magpapakasal na ako sa susunod na buwan. Wika nito. Anong pagpapakasal ang pinagsasabi mo dyan at kanino ka magpapakasal? Tanong ni Arlene. Kay Cheska po, nagkita kami at nagkaunawaan at nagkasundong magpakasal. Wika ng binata. Bakit? Pumayag ba ang mga magulang niya? Tanong ni Daddy. Opo, wala naman pong problema sa kanila. Kaya nga po pumayag na kayo at umuwi na kaagad dito para makapagtulungan sa amin kung ano ang gagawin. Mando ni Aaron sa kanyang mga magulang. Dumating naman kaagad si Arlene at si Samuel, nagkailangan pa noong una. Arlene, kalimutan na natin ang nakaraan, mga matatanda na tayo, para magkimkim pa ng galit. Nawala namang kabuluhan, maging masaya na lamang tayo para sa mga bata. Wika ni Melinda. Yumakap na lamang si Arlene kay Melinda at hindi na ito nagsalita. Naging maayos ang kasal ng dalawa at nagtayo na rin sila ng kanilang sariling klinika. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating kwento na sana po'y nagustuhan ninyo. Ang galit, pag inalagaan natin sa ating puso ay hindi tayo makakausad ng maayos. Mas mainam pa rin ang walang kagalit dahil payapa ang buhay. Maraming salamat po sa patuloy ninyo na suporta sa aking munting channel. Please don't forget to subscribe, like, and share. Pakiring na rin po ang bell para maging updated po kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!